Minsan, hindi mo kailangan magdagdag ng kung ano-ano para gumaan ang buhay mo. Ang kailangan mo ay magtanggal. Kasi habang dumadami ang dala mo, mas bumibigat ang lakad. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na tahimik pero unti-unting sumisira sa direksyon mo. At bakit panahon na para bitawan mo sila. Number 1, tanggalin mo sa buhay mo ang mga taong puro hingi ng hingi pero walang ibinibigay. May mga tao talaga sa buhay mo na parang bottomless pit. Hingi ng hingi, kuha ng kuha, pero wala man lang ibinabalik. Hindi mo ito agad napapansin sa simula kasi natural naman sa'yo ang maging mabait, maging helpful, maging understanding. Pero habang tumatagal, napapansin mong ikaw na lang ang nagbibigay. Ikaw na lang ang nag-a-adjust. Ikaw na lang ang nagpapasa ng bigat na dapat sana ay hati kayo. At ang masakit, kapag ikaw na ang nangailangan, biglang naglalaho sila. Walang, kumusta ka? Walang, paano ako makatulong sa'yo? Kahit simpleng effort, wala. Kasi para sa kanila, resource ka, hindi ka tao. Convenience ka, hindi ka priority. Kaya minsan, napapagod ka na. Napapaisip ka, ako lang ba talaga? Ako lang ba ang nag-i-invest dito? At oo, alam mo na ang sagot. Totoo ito. Relationships should be two-way. Hindi mo kailangang humingi ng kapalit. Pero dapat may reciprocity. Emotionally man, mentally, o kahit simpleng respeto sa oras mo. Kasi kung hindi balanced, unti-unti kang nauubos. Nawawala ang gana mo. Nawawala ang self-worth mo. At ang mas malala, nasasanay silang ganyan ang trato nila sa'yo. Kaya kailangan mong matutong maglagay ng boundary. Hindi ka selfish kapag pinoprotektahan mo ang sarili mo. Hindi ka masama kung lumalayo ka sa taong hindi marunong magbalik. Because at the end of the day, you deserve people who will fill you back, not drain you. Ang totoo, hindi mo kailangan kumapit sa mga taong one-way traffic. Ang kailangan mo ay mga taong marunong sumagot kapag ikaw naman ang humihingi ng tulong. Mga taong hindi ka lang kinukuha kapag convenient, kundi sinasamahan ka kahit sa bigat, kahit sa dilim, kahit sa pagod. Kasi minsan, ang tunay na peace of mind nagsisimula sa pagbitaw sa mga taong hindi talaga para sa ikabubuti mo. Number 2, tanggalin mo ang mga peking kaibigan. Ang fake friends, sila yung akala mong kasama mo sa taas pero una ring magtutulak sa'yo pababa kapag hindi na nila nakukuha ang gusto nila. Mahirap silang mapansin sa unang tingin kasi madalas sila pa yung pinakamabait, pinaka-available at pinaka-concerned. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, hindi sila talaga masaya para sa'yo. They only like you when you're useful, not when you're growing. Sila yung tipo ng kaibigan na tatawa sa jokes mo, pero tatahimik kapag pangarap mo na ang pinag-uusapan. Sasamahan ka nilang mag-escape sa problema, pero iiwan ka nilang mag-isa kapag totoong kailangan mo ng support. At ang masakit pa, minsan nagtatampo pa sila kapag nagsiset ka ng boundaries, as if hindi ka pwedeng magmahal sa sarili mo. Mapapansin mo ring iba ang energy nila. Kapag may blessings kang natanggap, bigla silang cold. Kapag may achievement ka, bigla silang busy. Pero kapag bagsak ka, nandyan sila. Hindi para tulungan ka, kundi para malaman ang detalye. To watch you break down, not to build you back up. Because some people don't want to lift you. They want to feel taller by seeing you small. At hindi mo ito mapapansin agad. Kasi fake friends are good actors. They know how to blend in, how to smile, how to say, I'm proud of you, kahit hindi naman. Pero ramdam mo may kulang, hindi genuine, hindi totoo. Kaya ang pinakamalaya mong gagawin sa sarili mo ay ang bitawan sila. Hindi dahil nagmamalinis ka, kundi dahil deserve mo ng totoong tao. Yung hindi nagbibilang ng favor, hindi nagsiselos sa progress mo, hindi nagdi-disappear pag ikaw na ang may pangangailangan. You deserve people who clap for you, even when they're tired, who choose you even without benefits, who stay kahit wala kang maibigay, kundi presence mo. Letting go of fake friends isn't losing people, it's losing weight. Hindi mo kailangan ang daming kasama. Ang kailangan mo, yung tama. At minsan, the moment na mawala ang mga fake, doon magsisimula pumasok ang mga tunay. Number 3, pagiging pleaser. Kapag pleaser ka, mapapansin mong halos buong buhay mo umiikot sa gusto nila.
kaysa gusto mo. At sa una, parang mabait ka lang. Caring, considerate, thoughtful. Pero deep inside, alam mong may kapalit yan. Napapagod ka, nasasakal ka, at unti-unti mong nakakalimutang kilalanin ang sarili mo. Para kang may invisible script sa utak mo. Dapat hindi sila ma-disappoint. Dapat okay sila sa lahat ng gagawin ko. Dapat huwag silang magalit. At dahil doon, nasasanay ka ng isacrifice ang feelings mo para lang sa approval ng iba. Ang problema, hindi mo napapansin na habang sobrang occupied ka sa pag-please sa lahat, ikaw mismo, hindi mo napapasaya ang sarili mo. You shape-shift, you adjust, you bend, pero wala namang nag-a-adjust para sa'yo. At kapag nasaktan ka, minsan ikaw pa ang may kasalanan sa tingin mo. Kasi baka naman sobra lang expectations ko. Pero ito ang totoo, hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Hindi kasalanan ang maunang alagaan ang mental space mo. At hindi mo trabaho ang i-manage ang emotions ng lahat ng tao sa paligid mo. Think about this. Every time you say yes sa bagay na ayaw mo naman, may isa pang no kang ibinibigay sa sarili mo. Sa time mo, sa energy mo, sa peace mo. Kaya ang tanong, hanggang kailan mo hahayaang ang ibang tao ang magdikta kung sino ka at kung ano ang kailangan mong gawin? You deserve connections where you know is respected, where your needs matter, and where you don't have to perform just to be valued. Hindi mo kailangan maging perfect para mahalin. Hindi mo kailangan maging convenient para tanggapin. One day, kailangan mong piliing bitawan yung mindset na kailangan mo laging maging the nice one. Kasi minsan, ang pinakamabait na magagawa mo sa sarili mo ay tumayo para sa sarili mo. Number 4, mga bisyong nagpapahina sa'yo. Alam mo yung pakiramdam na kahit ang dami mong pangarap, parang wala kang energy. Yung tipong gusto mo namang maging mas maayos, mas productive, mas masaya, pero may kung anong humihila sa'yo paatras. Minsan hindi mo napapansin, pero yung mga maliliit na bisyo, sila yung unti-unting kumukuha ng lakas mo. Hindi lang pinag-uusapan dito ang alak, sigarilyo, o kung ano-ano pa. Minsan ang bisyo natin, mas subtle. Scrolling sa social media hanggang madaling araw. Nagsustalk sa social media ng mga taong hindi naman nag-aambag sa buhay mo. Pagkain ng sobra dahil stressed. O yung pagiging addicted sa validation ng ibang tao. And the worst part, akala mo normal lang. Akala mo harmless. Pero everyday, kinakain nila yung focus mo, yung disiplina mo, at yung self-respect mo. May mga gabi na sinasabi mo sa sarili mo, last na to. Pero kinabukasan, cycle na naman. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil nasanay ka. Your mind got comfortable with the things that destroy you slowly. Pero isipin mo to, every time na pinipili mo yung bisyo, may kapalit. Kapalit na oras, kapalit na lakas, kapalit na opportunity. Habang ikaw busy sa kung anong nagpapaluwag sa'yo sandali, yung future na dapat mong tinatrabaho o tinatakbo, unti-unting lumalayo. And here's the hard truth. Hindi mo kailangan ng bisyo para makatakas. Kailangan mo ng direksyon. Kasi kung may malinaw kang direksyon, hindi mo gugustuhin ikulong ang sarili mo sa mga bagay na paulit-ulit kang pinapahina. Hindi ko sinasabing kailangan mong alisin agad-agad. Change doesn't work like that. Pero pwede mong simulan sa pag-amin sa sarili mo. Oo, nakakasakit na to sa akin. Kasi once na makita mo kung gaano kanya naapektuhan, doon mo mararamdaman yung urgency na kumalas. At kapag unti-unti mong binibitawan ang mga bisyong yan, mapapansin mo rin, gumagaan yung katawan mo. Nanlilinaw yung utak mo. At unti-unti mong nababalikan yung version ng sarili mong mas buhay, mas may spark, mas may purpose. You don't need the things that weaken you. You deserve habits that build you. At kung nagsisimula ka palang bumitaw, tandaan mo, kahit maliit na step, malaking pagbabago ang pwedeng simulan. Number 5, tanggalin mo ang mga gawain na hindi aligned sa goals mo. May mga araw na pagod ka. Kahit pakiramdam mo, wala ka namang nagawa. Alam mo kung bakit? Kasi minsan, inuubos mo ang lakas mo sa mga gawain na hindi naman talaga aligned sa goals mo. Yung tipong busy ka, pero hindi ka productive. Moving, pero hindi forward. Minsan gigising ka ng maaga, pero mauubos ang umaga mo sa pag-scroll. Sasabihin mo sa sarili mo, 5 minutes lang.
But next thing you know, isang oras na ang lumipas at wala namang naidagdag sa pangarap mo. Nakakatulong ba? Hindi. Pero bakit mo ginagawa? Kasi mas madali, mas masarap, mas comfortable. Pero ito ang totoo. Comfort is the enemy of progress. May mga habits tayo na parang maliit lang, harmless, pero unti-unting kinakain ng oras na dapat para sa growth mo. Yung lagi kang pumapayag sa bagay na hindi mo naman gusto. Yung sumasama ka sa plano ng iba kahit nakablock na dapat ang oras mo para sa sarili mong pangarap. O yung inuunang gawin ng madali instead of the important. Kapag hindi aligned ang mga ginagawa mo sa goals mo, para kang naglalakad ng may dalang mabigat na backpack. Tapos hindi mo alam na pwede mo pala itong ilapag. You carry useless guilt and frustration without realizing na pwedeng mawala yan kung pipiliin mo lang maging intentional sa oras mo. Ask yourself, is this helping me grow? Is this bringing me closer to the life I want? Is this worth my energy? Kung hindi, bakit mo pa ginagawa? Life is not just about being busy. It's about doing what matters. At minsan, kailangan mong maging brutally honest sa sarili mo. Putulin mo na yung mga habits na hindi nagdadala sa'yo kahit isang inch papunta sa pangarap mo. Replace them with routines that build you, strengthen you, and move you forward, kahit baby steps lang. What matters is alignment. Remember, hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging consistent sa tamang direksyon. Because the life you want won't magically appear. You create it, one aligned action at a time. Number 6, impulse buying. Alam mo yung pakiramdam na bored ka lang, tapos bigla mong naisip mag-check out para lang sumaya ng konti. Oo, yan mismo. Minsan hindi mo nga kailangan, minsan hindi mo nga gusto. Pero dahil nakita mo sa sale, may free shipping, o maganda lang tingnan sa screen, parang automatic nag-click ang kamay mo. And for a few minutes, you feel good. Parang reward, parang escape, parang may maliit na spark na nagbigay ng sense of control sa araw mo. Pero pagkatapos, reality hits. Dumarating yung order, binubuksan mo, at biglang, hindi naman pala life-changing. Hindi mo rin pala gagamitin araw-araw. At minsan, ilalagay mo lang sa gilid. Another thing na mag-a-accumulate. Another thing na magpapabigat. Impulse buying has this sneaky way of pretending to be happiness. Pero sa totoo lang, it's just a temporary band-aid for boredom, stress, or loneliness. Ginagawa mo siyang stress reliever. Pero ang totoo, stress multiplier siya. Kasi habang dumarami ang add to cart moments, dumadami rin ang regret, gastos, at clutter. Both sa space mo at sa utak mo. Relatable, di ba? Kasi lahat tayo, kahit gaano ka pa ka-disciplined, nadadala paminsan-minsan. And that's okay. Human ka. Ang hindi okay ay kapag paulit-ulit mong ginagamit ang spending para takasan ang feeling na hindi mo hinaharap. Kung minsan napapaisip ka, deserve ko naman to. Tama ka. Deserve mo naman. Pero deserve mo rin ng financial peace. Deserve mo rin ng space na hindi puno ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Deserve mo ng confidence na hindi mo inuubos ang hard-earned money mo sa mga bagay na hindi nagdadagdag ng tunay na value sa buhay mo. Kaya kung gusto mong i-break yung cycle, simulan mo sa small awareness. Every time na may gusto kang bilhin agad-agad, huminto ka muna. Tanungin mo muna ang sarili mo, gusto ko ba talaga to? O may gusto lang akong takasan? Magagamit ko ba to next month? Or kahit next week? Kapag hindi ko ito binili, malulungkot ba talaga ako? O mas mapapawi ang guilt? Minsan, the strongest purchase is the one you decide not to make. At doon magsisimula yung totoong growth. Yung tipong mararamdaman mong in control ka. Hindi na yung add to cart button ang may hawak sa'yo. Number 7, tanggalin mo ang takot na mawalan. Ang takot mawalan, ito ang isa sa pinakamalakas na kadena na humahawak sa'yo. Kahit hindi mo napapansin. Minsan, hindi mo naman talaga hawak ang isang bagay. Pero ramdam na ramdam mo ang pressure na baka mawala ito. A relationship, an opportunity, a job, a friendship, a version of yourself na dati mong kilala. Para bang may boses sa loob mo na nagsasabing, huwag mong bitawan. Kasi baka wala nang kapalit.
Pero isipin mo to, ilang beses ka nang kumapit sa isang bagay na obvious namang hindi na para sa'yo. Ilang beses mo nang hinayaan na mapagod ka, madrain ka, maparalyze ka. Dahil lang sa takot na baka mas masakit ang mawalan kaysa sa manatili. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may ganyang fear. We stay in places that no longer grow us. We hold on to people who no longer choose us. We keep habits that hurt us. We cling to comfort zones that keep us small. At bakit? Dahil mas madali ang familiar kaysa unknown. Mas madali ang kahit papaano kaysa sisimulan ko ulit. Pero ang hindi mo nakikita, ang takot mawalan, yan ang pumipigil sa'yo para makakuha ng mas bagay sa'yo. Parang nakahawa ka sa isang lumang pinto. Pilit mong hindi sinusubukang iwanan. Kaya hindi mo nakikitang bukas na pala yung susunod na pinto sa harap mo. Minsan, kailangan mo talagang may bitawan para may dumating na bago. Kailangan mong huminga ng malalim, umatras ng konti, at tanungin ang sarili mo, ito ba talaga ang gusto ko? O natatakot lang akong mawalan? At kung ang sagot ay takot, huwag kang lumayo. Huwag kang tumakbo. Tingnan mo yan ng diretso. Because the moment you face the fear of losing, you start winning. You start growing. You start moving toward a life na hindi nakabase sa takot, kundi sa tiwala. Tiwala sa sarili mo, sa future mo, at sa kung anong kaya mong buuin. Letting go is not a sign of weakness. It's a sign of strength. Strength to choose yourself. Strength to believe that you deserve better. Strength to walk away from what drains you. Para makalapit ka sa kung ano talaga ang magpupuno sa'yo. At kapag dumating ang araw na natutunan mong hindi lahat ng pagkawala ay pagbagsak, may mga pagkawala na actually breakthrough. Doon mo masasabing, kaya ko pala. Number 8. Tanggalin mo ang toxic self-talk. Toxic self-talk, ito yung mga salitang hindi mo naman naririnig mula sa ibang tao, pero paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. At ang mas masakit, kapag ikaw mismo ang naging bully mo. Minsan, simple lang ang trigger. May nagawa kang mali, may hindi ka nasimulan, o may hindi ka natapos. Pero bago mo pa nga subukang bumawi, bigla mo nang binibig ka sa isip mo. Wala ka talagang kwenta. Hindi mo kaya yan. Bakit ka pa susubok? At hindi mo napapansin, unti-unti kang nauubos. Hindi dahil sa problema, kundi dahil sa paraan ng pagharap mo sa sarili mo. The truth? Hindi ka mahina. Hindi ka tamad. Hindi ka failure. Pero dahil sa toxic self-talk, ini-install mo sa utak mo ang isang script na hindi mo naman kailangang tanggapin. Parang virus, pumapasok nang hindi mo namamalayan. Tapos dinidictate kung paano ka gagalaw, kung paano ka mag-iisip, kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. At ang ironic pa, kung kaibigan mo ang dumadaan sa hirap, hindi mo siya sasabihan ng masama. You'd comfort them. You'd encourage them. You'd remind them of their worth. Pero bakit kapag ikaw nang nahihirapan, bigla kang nagiging harsh sa sarili mo? Bakit sa sarili mo, binibigay yung klase ng salita na hindi mo kayang ibato sa ibang tao? Kaya kailangan mo itong tanggalin. Hindi dahil dapat kang maging overly positive, kundi dahil deserve mo ng boses na hindi ka sinisira. Hindi mo kailangan ng toxic na comment section sa loob ng utak mo. Ang kailangan mo ay truth na you're still growing, learning, trying, healing. Na kahit hindi perfect, hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa. Kapag natutunan mong hulihin yung moments na nagsisimula kang maging harsh sa sarili mo, mapapansin mo, mas gumagaan ang paghinga. Mas lumilinaw ang takbo ng isip. Mas natututo kang maging fair sa sarili mo. At doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi sa pag-alis ng problema, kundi sa pagpalit ng paraan ng pakikipag-usap sa sarili mo. Because the way you talk to yourself becomes the way you live your life. Bitawan mo na yung toxic self-talk. Hindi ka deserve ng ganyang treatment. Kahit pag galing yan sa loob ng ulo mo. Number 9, tanggalin mo ang takot na magsimula. Isa sa pinakadelikadong hadlang sa buhay mo ay ang takot magsimula. Alam mo yon, yung pakiramdam na baka malito, baka hindi ko kaya. Madalas, hindi natin napapansin, pero araw-araw, paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin, basta mamaya na lang. Paghanda na talaga ako, gagawin ko na, doon ko na sisimulan. Ang problema, yung perfect timing na yon, hindi talaga dumarating.
Imagine mo na lang, parang may invisible na pader sa harap mo at lagi kang nagtataka kung paano ka makakalusot. Ang totoo, hindi mo kailangan ng perfect plan o perfect skills para magsimula. Ang kailangan mo lang ay yung unang hakbang, kahit maliit, kahit simpleng subukan mo lang. Kasi kapag naghintay ka sa perfect moment, habang tumatagal, nawawala ang momentum mo, nawawala ang passion mo, at mas nagiging malaki ang takot mo. Mas relatable pa, sa social media, lagi nating nakikita ang mga taong successful. Tapos, ikumpara natin sa sarili natin. Feeling mo, ang dali-dali lang para sa kanila, ako nahihirapan pa. Pero hindi mo nakikita yung lahat ng paghihirap, practice, at failed attempts nila bago nila narating ang success na yan. Kaya huwag kang matakot magsimula. Dahil lahat naman tayo, nagsisimula sa zero. Ang unang hakbang mo lang ay parang pagsabog ng domino. Once na nagsimula ka, mas madali nang sumunod ang mga susunod na hakbang. Remember, action beats fear. Kung hindi mo sisimulan, hindi mo malalaman kung hanggang saan ka pwedeng umabot. Kahit na medyo awkward o scary sa simula, mas mabuti yon kaysa sa regret na hindi mo sinubukan. Kaya breathe in, take that step, and just go. Start small, start now, and watch yourself grow. Number 10, tanggalin mo ang negativity. Isa sa mga pinakamalakas na puwersa na unti-unting sumisira sa buhay mo ay ang negativity. Hindi lang ito yung simpleng bad mood. Ito yung mindset na laging nakikita ang problema sa halip na solusyon. Yung tipong kahit maliit na setback, ginagawan mo na agad ng malaking drama sa utak mo. Imagine mo, bawat araw na ginugugol mo sa pag-iisip ng kung ano ang mali o kung sino ang may kasalanan, para kang nagdadala ng bigat na hindi naman sa'yo. Masakit, pero ang negativity ay parang virus na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa relationships mo, sa trabaho mo, sa goals mo. Kapag palagi kang nakatutok sa mga bagay na wala ka ng kontrol, hindi ka lang stuck mentally, physically drained ka pa. Nakaka-relate ka ba sa moment na parang lahat ng tao sa paligid mo maswerteng masaya, habang ikaw, kahit simpleng good news lang, nag-iisip ka agad ng, bakit hindi sa akin? This will never work for me. That's negativity creeping in. Ang tricky, nakasanayan na natin minsan ang ganitong mindset. Parang safety blanket. Hindi maganda, pero sanay ka. Kaya kailangan mo talagang maging conscious at sabihin sa sarili mo, I'm done feeding my mind with things that pull me down. Hindi ibig sabihin na magiging masaya ka 24/7. Pero mas magiging aware ka kung kailan ka pinapasok ng toxic thoughts. Start small. I-filter mo ang conversations mo. I-unfollow yung sources ng constant complaint. O kahit simpleng practice lang ng gratitude araw-araw. Tandaan mo, negativity is like carrying invisible baggage. Mas mahirap maglakad, mas mahirap mag-grow, at mas mahirap maging the best version of yourself. Let go and let yourself breathe. Number 11, tanggalin mo sa buhay mo ang overthinking. Alam mo yung feeling na paulit-ulit mong iniisip ang isang bagay kahit wala namang kasiguraduhan sa mangyayari. Parang stuck ka sa isang loop sa utak mo na hindi mo maputol. Overthinking, ito yung sobrang pag-iisip ng paano kung bakit ganitong nangyari? Ano ang sasabihin nila? Nasa huli, wala namang napapala kundi stress. Minsan, kahit simpleng bagay lang, gaya ng mensahe na hindi sinagot ng kaibigan mo, nag-overthink ka na agad. Siguro iniisip mo, bakit hindi siya sumagot? May nagawa ba akong mali? Baka ayaw na niya ako? Pero sa totoo lang, maaaring busy lang siya o hindi niya nakita ang mensahe. Yet, ang utak mo, parang may sariling drama. Nag-i-imagine ng worst case scenario after worst case scenario. Ang problema sa overthinking, hindi lang ito nakaka-stress. Pinapabagal din ito ang decisions mo. Hindi ka makausad kasi laging pinag-iisipan ang lahat ng posibilidad. At sa huli, nauubos ang oras mo sa walang kwentang what ifs. Instead na gawin yung dapat gawin. Kaya ang kailangan gawin, mag-break. Take a step back. Huminga ka ng malalim. I-acknowledge na hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng bagay. At okay lang na may uncertainty. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong sa utak mo kaagad.
At hindi mo kailangang planuhin ang bawat detalye ng buhay mo sa isang araw. Sometimes, less thinking, more doing. Because life is not about predicting every step. It's about moving forward kahit uncertain. Number 12, pag-iisip na late na para magbago. Madalas nating naririnig sa sarili natin, late na siguro para magbago. Pero isipin mo ito, kailan ba talaga ang too late? Life is not a race na may fixed na finish line. Maraming tao, kahit nasa 30s, 40s, o 50s, nag-decide na mag-shift sa career nila, mag-start ng bagong hobby, o mag-improve ng health nila. Ang importante, nagsimula ka lang. Alam mo yung feeling na nagsisisi ka sa past decisions mo? Don't let that stop you. Yung past mo, parang old page sa libro. Pwede mong balikan para matuto, pero hindi yun ang magdidictate ng buong kwento mo. Every moment is a chance to rewrite your story. Kahit maliit na step lang, kagaya ng pagbabago ng routine mo, pag-aaral ng bagong skill, o simpleng pag-prioritize sa sarili mo, may epekto na yon sa future mo. Imagine mo na lang, kung patuloy mong i-ignore yung pagkakataon dahil sa fear na late na, baka sa susunod, same feeling lang ulit ang mararamdaman mo. Pero mas malaki na ang regret. So kahit late na sa tingin mo, it's never too late para gumawa ng move. Every decision you make today is a step closer sa version ng sarili mo na gusto mong makita. Number 13, pagtago ng emosyon mo. Minsan, akala natin na pagiging kontrolado ng emosyon ay laging mabuti. Stay calm, don't overreact. Yan ang lagi nating naririnig. Pero isipin mo ito, kung palaging sinisikap mong supilin ang nararamdaman mo, na parang may invisible hand na kumukontrol sa'yo, hindi mo ba naiiwanan ang sarili mo sa stress? Kapag hindi mo pinapakita o nare-release ang emosyon mo, unti-unti itong nag-iipon sa loob. Parang pressure cooker. Eventually, a small trigger lang ang kailangan para sumabog. Hindi rin ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam. Hindi mo kailangan i-bottle up ang sadness, anger, o frustration mo para lang magmukhang okay. Ang tunay na kontrol ng emosyon ay yung kaya mong kilalanin kung ano ang nararamdaman mo. Intindihin kung bakit mo ito nararamdaman. Tapos piliin kung paano mo ito i-react. It's about awareness, not suppression. Imagine, may friend ka na lagi kang iniiwasan kapag galit ka o may problema. Kung lagi mong tinatago ang tunay na feelings mo, eventually, mahihirapan kang makipag-connect sa ibang tao. Emotions are signals. They're telling you something about yourself, about what matters to you, or about boundaries na kailangan mong ipagtanggol. Kaya next time, huwag mong isipin na kailangan laging chill at composed. Allow yourself to feel, pero huwag hayaang ikaw ay ganap na madala ng emotions. Balance is the key. Feel it, process it, and then decide. Dito mo talaga marirealize na control doesn't mean suppressing. Control means understanding, handling, and using your emotions para maging stronger ka. Hindi para maging prisoner ng sarili mo. Number 14, relationships na draining. May mga relasyon sa buhay mo na kahit gaano mo subukan, parang laging may kulang. You give, 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 pero somehow, you end up feeling empty. Hindi ito yung klase ng connection na nagpapalakas sa'yo, kundi yung nagpapabigat sa puso mo. Nagpapahina ng energy mo, at minsan, nagpapalito pa sa utak mo. Imagine mo, palaging ikaw ang nag-iisip kung paano mo sila pasasayahin, paano mo sila tutulungan. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, walang available. Ang conversations, puro drama o complaints, walang solutions. Ang vibes, parang laging negatibo. Over time, you start questioning yourself, bakit ako parang hindi okay? Bakit lagi akong drained? Iyon ang sign na this relationship is draining you. Hindi ibig sabihin na hindi mo dapat tulungan o mahalin ang tao. Pero ang tanong, is it balanced? May mutual respect ba? Effort? At care? Kapag laging ikaw lang ang nagbibigay at sila lang ang kumukuha, you're basically running on empty. And trust me, running on empty for someone else's happiness will eventually make you lose sight of your own. Minsan, the bravest thing you can do is step back, set boundaries, o kung kinakailangan, bitawan. Dahil true love and friendship, ang tunay na koneksyon,
doesn't make you feel exhausted or guilty just for being yourself. It's supposed to lift you up, not weigh you down. Number 15, tanggalin mo ang lahat ng kalat sa paligid at sa buhay mo. Ang kalat ay hindi lang pisikal na bagay sa kwarto mo. Ito rin yung mental clutter, yung mga hindi tapos na gawain, mga iniwang problema, o mga bagay na paulit-ulit mong iniisip pero hindi mo naman maaayos. Imagine mo, bawat sulok ng kwarto mo may kalat. Damit, resibo, lumang gadgets, at bawat isa sa kanila, kahit maliit, kumukuha ng atensyon mo. Ang utak mo, kahit gusto mong focus sa isang bagay, nag-aalala rin sa kung ano ang kalat sa paligid mo. Kaya parang mental overload, di ba? Kapag clutter ang paligid, parang clutter rin ang isip mo. Ang simple tasks, like deciding what to wear or what to eat, biglang nagiging stressful. Ang mga opportunities, pwedeng lumipas habang busy ka sa mga unnecessary things. Kaya minsan, kailangan mo talagang mag-cleanse. Hindi lang physically, kundi emotionally at mentally rin. Bawat bagay na binibitawan mo, bawat lumang papel o item na itinapon mo, parang nagbubukas ng space sa buhay mo para sa clarity, para sa peace at energy na talagang mahalaga sa goals mo. Think about it. Your surroundings are literally reflecting your mindset. Kapag maganda at malinis ang space mo, mas malinaw ang thinking mo, mas focused ka, at mas madali mong na-prioritize ang mga bagay na importante. It's not just about aesthetics. It's about freedom. Free ka from distractions. Free ka from unnecessary stress. At free ka to actually live your life intentionally.